Talambuhay bilang isa. Isasalaysay ko ang mga naging buhay ko sa daigdig na ito bilang paalaala sa mga nadaanan ko sa buhay kong ito. Magsisimula tayo sa ibaba. From age 0 onward. Hindi pa ako nag-aaral noon. Dahil na rin alanganin ang birthday ko. Alanganing 7 taon, alanganing 8 taon. Kaya hindi pa tinatanggap noon sa eskwela. Dapat 7 taong ka na o dapat 8 taong ka na. Nag-aral ako sa mababang paaralan na isang public school. At doon, nakita ko ang buhay ng isang mag-aaral. Hindi ako nabigyan ng honor roll nung elementary ako. Hindi ko alam kung anong dahilan. Pero may mga pagkakataon na naging paborito ako ng teacher ko o guro ko. Isang ordinaryong mag-aaral na nung lumating na ako bago ako mag-grade 2. Payat na payat ako noon. Siguro malnourished ako noon. Dahil mahirap lang kami at kinakailangan na pagpasok mo ng eskwelahan, walang laman ng tiyan mo. Ni wala kang baon na pera. Ang hirap manghingi. Hindi naman ako nanghihingi nung bata pa ako. Pero minsan, lalo na nung yung naging kaklase ko nung grade 1, hanggang ngayon di na kami nagkita muli. Dahil nakita niya, recess time, wala akong kinakain. So may mga biskwit siyang dala, binigyan niya ako ng biskwit. Yan si Manolito Mitra. Matanda na ako nung nakita ko sa isang pader na isa siyang opisyal ng barangay. Pero hindi ko na yun sinaliksik. At yung awa niyang yun ay tumimo sa aking puso. Kaya ako mahabagin ako, bawain ako sa nangangailangan hanggang sa ako mauto o magamit. Isang karanasang ayaw ko. At lumakad ang panahon. Nagtatrabaho na ako noon sa simbahan nung ako ay tumuntong ng grade 5 elementary. Hanggang sa nag-grade 6 na ako, nandoon si Binibining Kalaykay na isang social worker sa simbahan at sinabihan niya ako, unang nanay ko, na kumuha ako ng pagsusulit sa Caritas de Manila sa Otis, Pandacan, Manila. At naipasa ko yun. Naging scholar ako. Subalit,
hanggang sa makarating ako ng college o university, naging biktima ako ng politiko. Nang palitan ni Karen Nambalos, si Sister Sofia Belarmino, nagbago na ang politika sa loob ng Caritas de Manila. At ako nga ay natanggal sa scholarship. Ikinalungkot ko ng labis yun. Humingi ako ng tulong sa mga ate ko na hindi nila ako tinulungan. Na lalong nagpalugmok sa aking sitwasyon. Kaya tinatagan ko ang sarili ko at ako ay naghanap ng trabaho. Halos araw-araw noon bumibili ako ng radyo, ng dyaryo para maghanap ng help wanted at marami akong napasukan. Bukod yung pagtatrabaho sa pabrika ng sardinas na ang nagpasok sa amin ngayon, ito ay si Generoso Macaraeg na namatay na. Kasing edad ko yung taong yun. Hanggang sa nung high school ako, naging evening student ako. Nagtatrabaho ko sa pabrika ng sardinas sa umaga at sa hapon, papasok na ako. Naging scholar ako doon. Pero yun nga, pinuliti ko ako ni Karen Nambalos. Meron pala siyang bata-bata na gusto niyang ipalit dun sa pwesto ko. Kaya, natanggal ako sa scholarship. Hindi ko maipagtanggol ang sarili ko noon. Pero pinagtibay ko ang loob ko, walang tutulong sa akin, ni ang magulang ko, ni ang mga kapatid ko, hindi ako tinulungan. Marami kami. Panglima ako. Meron pa kaming kapatid na isa na lalaki sa labas na hindi namin nakilala. At 10 kami na magkakapatid. Mga ate, yung mga nauna sa akin. Walang tumulong sa akin. Tumulong man, utang. Kailangan kong bayaran na yung isa kong ate, dinadagdagan pa niya yung utang. Nakipagsayaw ako sa panahon. At isang araw, mayroong malaking break. Ako ay nakapag-apply ng trabaho sa Marsman Tours na bahagi ng Leo Pharmaceuticals na nasa Buendia, Makati. Ngayon, wala na sila roon. Sa isang kabilang kanto na sila. Doon din, malapit sa Washington, Makati City. At ako ay naging isang tour guide. Doon, na politiko ako uli. Nagkabusit-bisit ang buhay ko noon. Hindi ko alam kung ako may dala noon o ang panahon ang gustong guluhin ng buhay ko. Marami pang naganap. Ang iniisip ko, ito ang tadhana ng panahon sa akin. At umabot nga ako sa panahon na noong 1983, ako ay nasa labas ng Metro Manila at nang mamatay o maasasin ang tawag, no? Si Ninoy Aquino. Nawalan kami ng trabaho sa industriya ng travel and tourism. Isipin mo ang isang hotel noon, lumalabas, 0 occupancy. Ibig sabihin noon, walang nakatira o tumitira sa hotel. Nagalit ang mga turista o natakot sila dahil nga doon sa nangyari na yun,
na pagpatay kay Rolando Galman at pagpatay din kay Ninoy Aquino, isang dating senador. Doon, napahinto akong magtrabaho. Bumalik ako ng Maynila at nakilala ko ang may bahay ko ngayon. Noong mga panahong yun, ang lola ko na namatay na noong 1956 ay tinawag kong bumaba. Sabi ko, Lola, may babae dun sa bahay na yun. Ang pangalan ng lola ko, Gliceria Balahadja. Yan ang pangalan niya. Sabi ng lola ko, huwag ka na maghanap. Siya na, pakasalan mo siya. Sabi niya gano'n. Naguluhan ako. Sabi ko, ay Lola, sabi ng tatay ko, huwag daw dun sa babae. Paluluhain daw ako nun. Oh, ikaw naman paniniwalaan mo pa ang tatay mo. Sino mas maniniwala ka? Sa akin o sa tatay mo? Oo nga, Lola. At noong mga panahon na yon ng 1983, papunta na 1984, wala na akong trabaho noon. Naging cigarette vendor ako noon. At naranasan ko ang magutom. Naranasan ko yan noong 1984 lalo na. At si Ate Gloria, noong mga panahon naman na yun, na tinitira namin sa isang panig ng lugar sa siyudad ng Caloocan City, ay nasa Hong Kong noon. Kaya naging close kami ng naging misis ko ngayon. Pero hindi pa rin kami nakasal noon. Nagkaroon na kami ng 2 anak bago kami nakasal ng 1990. At marami pang mga bagay-bagay na nangyari sa buhay ko noon. Pero ang nakakapagtaka, nakakaraos kami. Maraming inchik ang tumulong sa akin para matustusan ko ang pag-aaral ng mga anak ko. Ang talagang intensyon ko lang noon ay mapagtapos ng kolehiyo ang mga anak ko. Dahil nga naranasan ko na rin na maging undergraduate, pero nakatapos din ako ng kolehiyo. Naging working student ako noon. At magulo ang naging buhay ng mga 1990 na yon dahil pumutok nga ang bulkan ng Pinatubo at kami ay naninirahan sa isang estero. Yung kapitbahay namin, binigyan kami ng lugar dun sa estero at nagtayo kami ng abong-abong at naging tinda-tindahanan namin. Noong panahon na yon, doon nagkaroon ng milagro sa buhay ko. May isang kalbo na matandang inchik na nakikain sa tindahan namin na walang pera, hindi namin siya pinagbayad. At nung nabuhugas na nga siya ng kamay, ang tanong niya sa akin ay ganito, bakit Anya hindi ka mag-aral ng pungsoy? Yun ang sabi niya. Sabi ko, hindi nga ako makabasa ng Chinese character eh. Sabi niya, ako ang bahala sa'yo. Sabi niya. So basta noong mga panahon na yon, dasal lang ako ng dasal. Dumadating naman ang mga biyaya hanggang sa ang isa sa may-ari ng Boys and Paint na si Paul Ng. Tinulungan ako niyan. Yung naging kaibigan kong turistang Swiso na si Bruno Boss, malaki ang tinulong niyan sa buhay ko. Si Aishin na isang teacher sa Northern Rizal Clean, tinulungan niya ako na magbayad sa eskwelahan.
na binayaran ko rin naman. Sinabi lang niya na pay when able. Si Tan Shishi, yung United Daily News, ang World News. Ako, karanasan namin sa World News. Pipila kami dyan, madaling araw pa lang. Hanggang sa dumating ang Taay o ang Chuchi. Isang kaibigan namin sa eskwelahan, nagtanong, tanong lang niya Dio, unkya, mga ganun. No? Kuntwa, card. Yung mga anak ko, may mga card, bigay mo, ganun. Naaprobahan ako sa Chuchi, 2. Ayun. Itutuloy.